Hayaan mong tuklasin natin ang kasaysayan at mga mahalagang bagay tangi ng simbahang ito. Ang aming simbahan ay pinagdiriwang ang ika-429th year ngayong taon, noong February. So next year ay 430th year na namin. Sa paglipas ng panahon, malaki dahil silang ang pinakamalaking bayan sa buong Cavite. Ito ay nasasakupan ng 64 na barangays. Sa paglipas ng panahon, maraming komunidad ang naabot ang pangangailangan ng spiritual na pangangailangan, ang pagmimisyon ng simbahan sa bawat sitio, barangay, mas lalong dumami ang mga kapilya sa bawat barangay, lalo na sa panahon ng pangupo ng aming pangungkura paroko. Nakatuwang isipin na sa paglipas ng panahon, ultimo ang malalayong lugar ay nararating na ng simbahan sa tulong ng aming LGU. Ang simbahan ng Silang ang pinakamatandang simbahan sa buong probinsya ng Cavite. Makikita natin na ang kultura at ang mga pamanang tradisyon nito ay patuloy pa rin ginagawa. Makikita natin na meron kaming tradisyon at kultura na ang nagbibihis lamang sa imahen o sa santo namin ay ang mga kababaihan lang dahil ito ay babae. At yung tinatawag naming kandila ng Candelaria, ito ay isang kultura na tuwing sasapit ang Pebrero 1, 2, 3, kung kailan ang pinagdiriwang namin ang kapistahan ng aming bayan, nagpapabasbas kami ng kandila dahil ang paniniwala ng mga Silangguenyo ay ito ay magiging tanglaw sa kadiliman ng aming buhay. Ang retablo ng Silang ay ang pinakamatandang retablo sa buong Pilipinas. Kung ito ay inyong mararating, makikita nyo kung gaano kapino at kaganda at kadetalye ang retablo ng Silang, at makikita nyo kung gaano pinag-isipan ng mga pari noon kung paano buuin ito. Noong 2015 isinayos ito at 2017 na-declare na pambansang yamang pangkalinangan. Ang retablo ng Silang ay makikita natin ang magkahalong kultura ng kolonyal at indigenous na sining. Sa gitna ng santuaryo ay nakatayo ang retablo mayor na nakatuon sa Birheng Maria. Pansinin ang masalimuot na mga ukit na naglalarawan ng mga eksena mula sa kanyang buhay. Masalimuot na nilagyan ng gintong dahon na sumisimbolo sa kanyang banal na kamahalan at kadalisayan. Sa tabi ng pangunahing altar ay may makikita mga retablo sa gilid. Bawat isa ay nagsasabi ng sarili nitong kwento sa pamamagitan ng mga susing pagkakagawa ng mga figura at simbolo. Tingnang mabuti at matutuklasan mo ang mga nakatagong tema at relihiyosong icon na nag-aanyaya sa pagmumuni-muni at pagpipitagan. Ang bawat detalye sa mga retablo na ito ay may malalim na kahulugan, mula sa maselang mga pattern ng bulaklak na sumasagisag sa kagandahan ng paglikha hanggang sa mga solemn na pagpapahayag ng mga santo na kumakatawan sa debosyon at sakripisyo. Mapalad ang aming grupo na mapayagang makapasok sa sinasabing dungeon ng naturang simbahan. Ang mga sumusunod na larawan ay nagpapakita ng mga lumang kagamitan at mga mahalagang bagay na naging saksi sa istorya ng Nuestra Candelaria Church. Ilan sa mga ito ang kanilang lumang Biblia, mga sinaunang damit at upuan ng pari, pati na rin ang mga lumang litrato ng kanilang retablos. Sa likurang bahagi rin ng simbahan ay matatagpuan ang kanilang Calvary, kung saan masasaksihan ang tinatawag na Stations of the Cross. Pinakamakasayang pangyayari sa simbahan ng nasasyan.
parang sa kuya, gusto ko kami sa likod nito. Maraming pagbabago. Noong una na magtinda ako, wala pang mga gate yan. Wala kaming pwesto rito. Pag mag-uokasyon ng piyesta, diyan kami sa gitna. Makaalika kami ng lupa. Maganda ang pagkaan. Sa paglubog at pagsikat ng panibagong araw, ang diwa ng pananampalataya at debosyon ay nag-aalab ng maliwanag sa loob ng mga dingding ng Our Lady of Candelaria Church na nagbibigay inspirasyon sa lahat na pumapasok sa mga sagradong pintuan nito. Ika nga ni Sir Rani Wego, habang nakasindi ang kandila sa gitna ng anumang unos, nandoon ang mahal na Birhen at ang Panginoong Hesus Kristo.